Masasamang tao. Salamat po. Sabi o ng kaaway ng tao ng Diyos. Ang may sabi noon na ang dating daan, nilakaran ng masamang tao, yung kaaway ng tao ng Diyos. Yun ang may sabi. Alam mo, hindi lahat ng nakasulat sa Biblia, kukunin mo at ia-apply mo na para bang salita ng Diyos. Salita yun ni Elipas, no? Kaibigan ni Job yun, si Elipas na Temanita. Siya ang nagsasalita sa Kapitulo 22 ng Job. Basahin natin ang 22:1 ng Job, kapatid na Daniel. Nang magkagayoy, sumagot si Elipas na Temanita at nagsabi, mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Tunay na siyang pantas ay nakikinabang sa kanyang sarili. Ang sabi ni Elipas kay Job, mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Para lumalabas kay Elipas, ang Diyos walang pakinabang sa tao. No? Tapos, kung pagpapatuloy niya, pagdating sa versikulo 15, sabi niya, iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Salita ni Elipas yan, di salita ng Diyos yan. Sabi ni Elipas kay Job, pagpapatuluyan mo ba ang dating daan na nilakaran ng mga masasamang tao? Ibig sabihin, para kay Elipas, si Job nasa dating daan. No? Kaya sabi niya, magpapatuloy ka ba diyan sa dating daan na nilakaran ng masasamang tao? Yun ang sabi ni Elipas kay Job. Ibig sabihin, by logic, si Job nasa dating daan. Na ang akala ni Elipas, masasamang tao ang lumalakad sa dating daan. Akala ni Elipas yun. Pero pagkatapos ng maraming diskusyon, pagkatapos ng maraming palitan ng kuro-kuro ng tao, nagsalita ang Diyos ngayon. Alam mo kung anong salita ng Diyos? 42:7 ng Job, kapatid na Lorna. At nangyari na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Elipas na Temanita, ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Ayan, sabi ng Panginoon kay Elipas, ang aking puot nag-alab laban sa iyo. Galit ako sa iyo, ibig sabihin ng Diyos kay Elipas. At laban sa iyong dalawang kaibigan. Bakit? Sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid. Pinagsasabi pala nitong si Elipas, puro katarantaduhan. Siya may sabi nun na ang dating daan nilakaran ng masasamang tao, si Elipas. Hindi salita ng Diyos yun. Bandang huli, sabi ng Diyos, wala kayong sinabing mabuti. Puro kagaguhan ang pinagsabi nyo. Hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid. Sabi ng Diyos kay Elipas. Kaya yung salita na yung kapatid, salita ni Elipas yun, hindi salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ito, babasahin ko sa iyo hindi ito sinasabi sa iyo nung naninira sa amin. Basahin natin ang salita ng Diyos. 6:16 ni Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sino may sabi niya, ang kapatid na Daniel? Ang Panginoon po, kapatid na Eli. Diretso, Panginoon ang may sabi. Ulitin mo, kapatid na Daniel. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ayan, maliwanag
Ang sabi ng Diyos, magsitayo kayo sa mga daan, magsitingin kayo. Ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung asan yung mabuting daan. Nandun pala sa dating daan ang mabuting landas. Ang mabuting daan nandun sa mga dating landas. No? Kaya yung dating daan, mabuti yun, kapatid, para sa Diyos. Para dun sa kay Elipas na nagsasalita ng kaaway ng, lalabas kaaway ng Diyos yun Nagsasalita siya ng laban sa kalooban ng Diyos Sinasabi niya kay Job na si Job daw nasa dating daan, magpapatuloy ka pa ba dyan? Sa dating daang nilakaran ng masasamang tao. Salita yun ni Elipas, hindi salita ng Diyos yun. Yun ay paratang ni Elipas, kaya si Job nagkasakit, kaya si Job nagkaroon ng maraming problema, namatay yung kanyang mga baka, etc., etc. Dahil nasa dating daan siya na nilakaran ng masamang tao. Maniniwala ka ba riyan, kapatid? Diyan sa lugar mo sa Japan, sa Tokyo, no? Kapatid na Lorna, lumigon-ligon ka dyan. Tignan mo yung mga kapatid dyan, masasamang tao ba yan? Meron ka bang masasabing ginawang masama niyang mga tao na yan? Napakabubuting tao niyan Ang mga kaanib sa dating daan, hindi masasamang tao. Hindi kami pumapatay kagaya ng Iglesia ni Manalo. Wala kaming record na pinatay kahit isang tao. Ang Iglesia ni Manalo may record ng mga pagpatay. Hanggang Supreme Court ipinagtatanggol pa ng kanilang abogado. No? Yung 5 estudyante ng PUP, pinatay ng mga diakono ng Iglesia ni Manalo dahil nakaaway nila sa basketball. Pagkatapos na ipasok dun sa kanilang compound sa may kapilya nila, binugbog, itinali ng alambre, sinunog, pinaso, pagkatapos itinapon sa ilog Pasig. Nung matagpo ang kinabukasan, lulutang-lutang, 5 katolikong estudyante ng PUP, pinatay ng mga ng mga diakono ng iglesia at miyembro ng iglesia ni Manalo. Ipinagtanggol pa yan ni Cuevas hanggang sa Supreme Court. Pero napatunayan, sila talaga pumatay. May record niyan. Supreme Court's Report Annotated, Volume 339, August 28, 2000. Ang titulo ng kaso, People versus Abela o Abelia. Maitatago nyo pa ba yan? Nakarating sa Supreme Court yung pagpatay nyo. Tapos magmamarunong ka, magmamalinis. Dinudungisan ni Soriano ang magandang pangalan ng iglesia. Ano magandang pangalan nyo? Iglesia ni Cristo, magandang pangalan. Tao nga yung Cristo mo. Paano naging magandang pangalan ng Iglesia ni Cristo mo? Sige. Atakihin nyo ako dito sa internet. Ito pa sabi nung isa, marami na naman daw akong mapapaniwala. Ayun, sabi nung Franco Luis Asoche Valdemor, isa pa sigurong iglesia ni Manalo ito Marami na namang napapaikot at napapaniwala sa mga gawang-gawang kwento ni Soria. Gago ka pala saka pang gago Hindi gawa-gawa ito. Pakinggan mo ang sabi ng isang abogado, profesor ng batas. Hindi gawa-gawa ang sinasabi ko. Yung abogadong sa papakilala ko sa inyo, nagtuturo ng batas, no? Member ng Judicial Bar Council ng Pilipinas. Gawa-gawa ba sinasabi ko? Basahin, pakinggan natin siya. Halos 2 dekada ng tagapagturo ng batas si Attorney Jose Mejia. Isa siyang law professor sa De La Salle University sa Maynila simula pa noong taong 2000. Mahigit 7 taon din siyang nagsilbi bilang miyembro ng Judicial and Bar Council o JBC. Ang JBC ang sumasala at kumikilatis sa lahat ng mga nag-a-apply sa hudikatura, magmula sa punong maestrado ng Korte Suprema hanggang sa mga huwes sa lahat ng trial court sa bansa. Pero bagamat siya'y tagapagturo ng batas, itinuturing niya ang kanyang sarili na estudyante ng buhay at relihiyon. Sa paghahanap niya ng mga salita ng karunungan, isa si Brother Eli sa kanyang pinakikinggan. Isa sa talagang paborito kong pinapanood ay si Ka Eli. No? Bakit? Kasi
napaka-sensible ng mga sinasabi niya. Yung kanyang mga message ay very timely, universal, no? Talagang sa akin, may napupulot ako. Sa kanyang pakikinig sa iba't ibang tagapangaral ng relihiyon ay masasabi niyang bukod tangi ang pangangaral ni Brother Eli. Yung estilo ng niya, very credible eh. Ang dating sa akin, hindi yung parang run of the mill, hindi yung some people just simply mouthing phrases from the Bible, no? Sa kanya makikita mo talagang aral, no? At may mga batayan, may mga sinasabi niya. At sabi ko nga universal. Hindi ako kasapi ng dating daan, no? Pero pinapakinggan ko siya kasi nga naiaangkop ko ito sa aking pang-araw-araw ng buhay. Isa sa hindi niya makakalimutan ay ang sagot ni Brother Eli sa isang tanong hinggil sa kaligtasan. Ang bigat mo nung tinanggap mo si Kristo bilang isang personal mong tagapagligtas. Ikaw ba? Tinanggap ka ba niya? Yun lang, wala siyang iba sinabi. Ang ibig sabihin lang nun sa akin, kung tinatanggap mo si Kristo, kailangan naaangkop din yung iyong kilos, naaangkop din yung pakikitungo mo sa ibang tao, dun sa kagustuhan ni Kristo. Kung hindi mo siya isinasa buhay, anong kwenta nung tinanggap mo siya bilang personal na tagapagligtas? Isa rin sa hinahangaan niya kay Brother Eli ay kung paano nito nailalapat ang mga salita ng Diyos sa bawat naghahanap ng katwiran, anuman ang estado o kalagayan nito sa lipunan. Siya kasi, lahat ng aspeto ng buhay nasa Biblia. So yun yung premise. Walang bagay, walang issue, walang nawala sa Biblia. Ang dating niya sa akin is that naiaangkop niya sa kung ano man ang discipline mo, kung ano man ang iyong karanasan, naiaangkop niya dun sa mga salita ng Diyos na pinapaliwanag niya. Napansin din niya na hindi lamang limitado sa Biblia ang aral ni Brother Eli, kundi eksakto rin sa kasaysayan, lohika at siyensya. Sabi ko nga,